So alam mo ang dapat mong gawin? May advantage ka. Mataas ang sahod mo. Gamitin mo ng tama. Inegosyo mo. Kasi Inegosyo dapat yan. daw. Ayun. Diba, sinasabi niya, janitor, paano naging malaki paano naging mataas ang sahod ng pagiging janitor? Tanungin mo lahat ng janitor, nanggaling din ako dyan. Sapat lang, wala kang may ipon. Sapat lang yung pangkain, pambayad tubig, kuryente. Mataas ang mga bilihin ng pagkain. Nagtaasan ngayon. Sabihin na natin, nagtaas ang sahod ng, let's say sabihin natin, 30 pesos. Lintik naman yan, ang daming nagtaasan ng bilihin naman. 'Di ba? Para mas gugustuhin ko pang wag na tumaas ang sahod para hindi magtaasan lahat ng bilihin. 'Di ba? Yun, 'di ba? Nakuha niyo yung punto ko. So, yun mga tol, no? Meron ako nakitang video na isang nanggaling sa isang motivational speaker, no? So, si Mix Jose, yung page na no. So, may napanood akong video niya. Ito nga siya, yan. Diba? So, ayun. Gusto lang natin lagyan ng komento kasi ito para sa lahat yung sinasabi niyang yung sinasabi niyang video para sa lahat yun. So, ibig sabihin, para sa akin din. Kaya, lahat ng tao pwede magkomento sa sinabi niyang video. So, ayun, let's go. Pakinggan natin. Kahit gaano kataas ang sahod mo, o nasa ibang bansa ka, anong kapalit? Pamilya mo, hindi mo makasama. Anong kapalit? Hindi mo magawa yung gusto mo. O talo ka pa ng janitor. Alam mo kung Yun na nga sinasabi ko. Ito, talo pa ng isang janitor ang pagiging OFW. Paano mo nasabi yun, Sir Jose? Di ba? Paano nagiging talo? Ang pagiging OFW, ilan dito sa Pilipino ay pangarap na makapag-abroad. Dahil ang kinikita dito sa Pilipinas ay hindi sapat. Pangkain, magkano na ang bilihin ngayon? Hindi tulad dati na 50 pesos mo pang buong araw mo na. Ngayon, ang 50 pesos mo hindi pa sasapat sa hapunan, sa breakfast, di ba? So ayun, paano mo sabing talo pa yung OFW ng isang ng isang janitor? Ang lamang lang naman nun yung kasama yung pamilya, di ba? Paano mo nasabi yun? Tuloy natin to. bakit? Kasi sila kompleto. Alam mo kung bakit? Kasi napag-aaral niya naman ang anak niya eh. Yan ang sinasabi ko, di ba? Nagiging kontento. Kumbaga, ang sinasabi niya, makontento ka dito sa gantong sitwasyon. Hindi naman lahat ng tao katulad mo, di ba? Na makontento ka lang sa ganun, di ba? Sa kung anong meron ka. Habang buhay ka mangangamuhan. Mas maganda pa mangamuhan sa ibang bansa na napakalaki ng sahod, di ba? Dito, ikaw kahera ka. Tapos, mataas ang standard ng isang kahera. College degree, mga ganun. Paano pa kaya sa ibang bansa? Buti pa sa ibang bansa, di ba? Kahit hindi ka college grad, basta may magandang experience ka dito sa Pilipinas, tatanggapin ka at napakalaki ng sahod mo. Yun lang, di ba? Paano mo sabing, mataas ang standard dito eh. Kaya pag nag-apply ka dito sa Pilipinas, madalas mahirapan ka. Minsan, hindi ka matatanggap. Tatawagan ka lang. Sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang, di ba? O tatawanan ka na lang. Yun. Mas maganda pa dito motivational speaker si Renan. Yun. Saludo doon kay Renan. At pinaka-importante,
buo ang pamilya at ang experiences nila sa buhay. Yun. About naman dun sa experiences nila sa buhay, di ba? Sinasabi nila, magagawa mo rin naman yun pagbalik mo ng Pilipinas. Di ba? Ano ba naman yung 2 taon o 3 taon sa ibang bansa para lang makalikom ka ng pera, para magkaroon ka ng bahay, sariling bahay, di ba? Magkaroon ka ng maayos na buhay. Di ba? Ewan ko ba dito? So ano mo ang dapat mong gawin? May advantage ka. Mataas ang sahod mo. Gamitin mo ng tama. Inegosyo mo. Kasi Inegosyo dapat yan. daw. Ayun. Diba, sinasabi niya, janitor, paano naging malaki paano naging mataas ang sahod ng pagiging janitor? Tanungin mo lahat ng janitor, nang galing din ako dyan. Sapat lang, wala kang may ipon. Sapat lang yung pangkain, pambayad tubig, kuryente. Mataas ang mga bilihin ng pagkain. Nagtaasan ngayon. Sabihin na natin, nagtaas ang sahod ng, let's say sabihin natin, 30 pesos. Lintik naman yan, ang daming nagtaasan ng bilihin naman. Diba? Para mas gugustuhin ko pang wag na tumaas ang sahod para hindi magtaasan lahat ng bilihin. Diba? Yun, diba? Nakuha nyo yung punto ko. Yung pag-OFW na yan, pagsisiman na yan, temporary lang dapat yan. Hindi ang ginagawang lifestyle. Kasi Tama ka. Tama nga yung sinabi mo. Ikaw na nagsabi na temporary lang. Hindi na dapat ginagawang lifestyle. Diba? Ikaw na mismo, sa'yo na mismo nang galing. Tama ka na kukuha ka lang ng puhunan, pwede. Diba? Puhunan para sa pagnegosyo. Siyempre, unahin mo muna yung bahay. Sarili. Bahay. Tapos mga pamilya mo, di ba? Tapos pipigilan mo yung tao na mag-abroad para lang magnegosyo. Ito lang sasabihin ko ipupuhunan sa negosyo. Hindi lahat ng Pilipino ay marunong magpatakbo ng negosyo. Di ba? Sa dami ng Pilipino na nagninegosyo na rin, para hindi lahat umaasenso. Meron ilan umaasenso. Pero sabihin natin sapat pa rin 'yun, hindi pa rin sapat 'yun. 'Di ba? 'Yun lang naman kaya nga may tinatawag tayong sacrifice 'di ba? Kaya nga may salitang sacrifice, 'di ba? Ano ba naman 'di ba? Ilang taon ka lang mag-sacrifice para sa pamilya mo, para guminhawa yung buhay nyo, 'di ba? Ganun lang 'yun, 'di ba? Kasi sabi ko sa'yo, masyadong mataas ang kapalit. You should start working on your success dito sa Pilipinas at itigil na yung pag-iwan sa pamilya mo para lang sa pera. Yun ang sinasabi ko. Tigilan na ang pag-alis mo para sa pera. Kapalit lang ng pera. Pera, para sa'yo pera lang yun. Ang daming mabibili ng pera. Lahat ng bagay dito sa mundo gumagalaw pera. 'Di ba? Lahat pumunta ka sa labas ng bahay nyo. Tingnan mo, lahat ng kaya sila gumagalaw dahil sa pera. Kaya wag mong sasabihin na kapalit lang sa pera, 'di ba? Kumbaga, wag ka na mag-abroad para lang sa pera. Parang ang pangit naman nun, di ba? Tapos, pipigilan mo pa yung pagiging seaman nila. Pangarap nila yun, pinag-aralan nila yun. Para gusto nila maging seaman, para umahon sila sa hirap, di ba? Kaya wag mong pipigilan. Para kasi yung sinasabi nito, mga tol, parang pinipigilan ka mag-abroad. Tapos, magnegosyo ka na lang. Yun nga sinasabi ko. Hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas marunong magpatakbo ng negosyo. Diba? Kaya hindi ako agree dito sa sinasabi niyang video na
itong motivational speaker na to. Hindi ko alam kung ba't niya na sabi yan, pero nasa kanya naman yun eh. Siguro, hindi naman, ano yung mga tao, hindi naman, depende naman sa sitwasyon yun eh. Hindi lahat pare-parehas ng sitwasyon, di ba? Kung anong pamumuhay mo. Kaya yun lang mga tol, no? So, yun. Hanggang dito na lang. Yun.